Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong magkasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taus-pusong nagagalak na kayo'y aming makakasama sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay ng ating ng salita ng ating Panginoong Diyos. Isang mainit na pagbati rin sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig sa ating YouTube at sa Adventist World Radio 89.1. Sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Southern Luzon Philippine Union Mission, sa Cavite Mission, sa Palawan Adventist Mission, sa Mindoro Island Mission, sa South Central Luzon Conference at sa Southern Luzon Mission. Gayon din ang ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ng salita ng ating Panginoon at pag-aralan ang mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kaniyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong araw, makasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor. Mabuti rin, Pastor Ray. At yung pong mga kaibigan, mga kapatid na sumasabay-bay po sa programang ito, maraming pong salamat sa iyong pagkikipaglakad. Gagamitin ko pagkikipaglakad para pang journeying with us in one quarter. Sana po ay hindi kayo nagsawa sa amin at hindi ka rin nagsawa sa pag-aaral ng banal na salita. Nawa ito ay nagbigay sa atin ng pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon at ang kanyang kaligtasan na inilarawan doon sa karanasan ni Joshua at yung bayan ng Israel. Amen. At syempre, kasama pa rin natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School and Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Magandang oras sa iyo, Pastor Ray. Ganon din, Pastor Jules, Pastor Marvin, at lahat ng mga kapatid. Ang sabi nga ay Happy Holidays. Ito'y huling pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ngayong taong ito. At alam ko ay hinahangad natin ang susunod na taon ay isang panibagong may kasiglahan at kasaganahan ang inihahanda ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy talang tayo'y magtapat at magtagumpay sa lahat ng mga tukso na ginagawa at inahanda ng kaaway upang tayo ay matibag at lumayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sana sa ating patuloy na pag-aaral, na pag-aaralan natin, nalaman natin at naging karunungan natin ito upang tayo ay patuloy na masigasig at masayang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pastor Jules. Amen. Tunay nga na kamangha-mangha ang atin pong paglalakbay sa isang trimestre na ating pag-aaral. At lumalim, alam ko ang ating pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. So sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon, ang huling leksyon natin sa taong ito. So inaanyayahan kong bawat isa na muli buksan ang kanilang mga Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At upang tayo higit na patnubayan ng ating Panginoon ay hilingin natin ang ating pastor na si Pastor Ray na manguna sa ating panalangin para gabayan tayo ng ating banal na Espiritu. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos na binubukulan ng buhay, napakabuti niyo sa amin sapagkat sa buong trimestre ay matatapos na ang aming pag-aaral
ngayong linggong ito, ngayong taong ito. At nawa po ay patuloy kaming may kasigasigan at may subok na pananampalataya at ganon din karunungan at pag-asa na haharap sa bagong taon na darating, na patuloy kaming na naglilingkod na tapat sa inyo. Ang aming pag-aaral sa oras na ito ay patuloy niyo siyang basbasan, na ang kapangyarihan at ministeryo ng Banal na Espiritu ay magsasalita sa amin at magkaroon kami ng karunungan. At ito'y ibabahagi at isakabuhayan ang aming mga mapapag-aralan. Salamat, Panginoon Diyos, at tanggapin ninyo ang aming panalangin at kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago tayo magpatuloy ay batiin natin ang bawat isa. Happy New Year, Pastor Happy New Year. Marvin. Happy New Year, Pastor Ray. Dapat magpakain kayo. Happy Holidays. Happy Holidays. Hindi Okay. to Merry Christmas. Happy New Year sa inyong lahat, Happy mga New Year. minamahal na mga kapatid. So tayo po ay nasa panghuli na leksyon na ng ating pag-aaral sa trimestring ito. At ang atin pong leksyon sa huling aral natin ay may pamagat na pumili ka sa araw na ito. Naway maging makabulhan muli ang ating pag-aaral sa oras na ito. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ni Josue 24:15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ibigan, ating nakita sa ating pag-aaral na si Josue na ngayon matanda na at malapit na sa katapusan ng kanyang paglalakbay ay tinipon ng Israel upang ipaalala muli sa kanilang katapatan ng Diyos at hamunin silang gumawa ng personal na pasya kung sino ang kanilang paglilingkuran. Sa panahong maraming naakit sa mga Diyos-Diyosan ng paligid, malinaw na umaalingaw-ngaw ang panawagan ni Josue. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Gaya ng Israel noon na nasa sangandaan ng pagpapasya, tayo rin ngayon ay naroon. Kailangan magpasya tayo kung tunay nating paglingkuran ng Diyos ng buong puso o hahayaan natin ang mga Diyos-Diyosan ng ating panahon ang umagaw sa ating katapatan. Kanya ngayong oras ay tatalakayin natin ang 3 punto na matatagpuan natin mula sa ating leksyon. Nag-uumpisang lahat sa letter R. Una, recall. Pangalawa, renew. At ang pangatlo ay resolve. Pastor Marvin, ano yung makikita natin sa background ng unang punto natin? Recall God's guidance. Nung nakaraan nating lesson, Pastor Jules, ay iniwan natin na si Joshua ay ginawa niya yung kanyang farewell address. Kailan mo magagawin yung farewell address? Kapag alis ka na. Malapit ka na. Alis ka na. Nag-farewell address na siya kasi matanda na siya. Siya yung patriarch. Yeah? Kaya nag-farewell address siya, pero ang sunod na tanong, saan niya ginawa? Oo. Saan niya ginawa? Saan lugar? Now, 24 verse 1. Tingnan natin saan niya ginawa yung kanyang farewell address. Tinipon ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem at tinawag ang matatanda ng Israel at ang kanilang mga pinuno, mga hukom, mga tagapagpamahala at sila'y humarap sa Diyos. Saan lugar? Shechem. Bakit sa Shechem? Ano ang significant yung lugar na Shechem na yan? Now, balikan natin. Balik na doon sa Genesis 12. Genesis 12, 6 and 7. Genesis 12, Genesis 12, 6 and 7. Dumaan sa lupain si Abram hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong ensina ng More. Noon ang mga Kananeo ay nasa lupain iyon. Nagpakitang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupang ito sa inyong lahi. At siya ay nagtayo ng isang dambana sa Panginoon
na nagpakita sa kanya. Oh, tingnan nyo nung karasan, ang ganda nito eh. Mm-mm. Very significant. Doon sa lugar na Shechem, Mm-mm. doon ginawa yung tinatawag natin na Abrahamic Covenant. Mhm. At hindi lang yon. Anong ginawa doon sa Shechem? Nagpakita ang Mm-mm. Panginoon sa kanya. At yung lupang Kanaan nandoon na siya. Mm-mm. Pero Hindi anong pa sabi pwede. ano ang sabi ng Panginoon kay Abraham? Bibigay. The Lord appeared to Abraham and said, "To your descendants I will give this land." Bibigay ko. Ibibigay ko itong lupain sa inyong mga Lahi. Pinuno. Lahi. Lahi. mga lahi. Tingnan niya, Ang mga lahi. yung covenant, balik tayo doon sa covenant promise. Mm-mm. Ito yung covenant promise doon sa Shechem. Mm-mm. Kaya yung ginawa ni ni Josue doon sa mga matanda sa iglesia, head of the family, mga judges, mga officers, yun ang tinawag Mm-mm. doon sa Shechem. Bakit? Sa panahon ni Abraham, naibagay yung promise. Mm-mm. Sa panahon ni Josue, Doon din. naibigay yung fulfillment. Mm-mm. Mm. After more than 400 years. Just imagine. Oo. Ang tagal. Ito yung nangyari. The covenantal grace, kung pwede yung tawagin na gano'n, Pastor Jules, ay God's faithfulness precedes human faithfulness. Naging matapat ang Panginoon, yung tao naging matapat din. So, yun yung fulfillment niya. Ibig sabihin noon, look at ilang generation yan, Mm-mm. God unfolds His promise to the generation. Now, ito ngayon, Pastor Jules, Pastor Ray, ikukunik ko ito doon sa second coming. The promise of the second coming is there. Mm-mm. Then, how many more generations will come until the fulfillment of the second coming promise? Mm-mm. Nakikita yung connection. Yeah. You just imagine, si Abraham, ilang taon, talagang sabi niya, ito, yung descendant, dito sila titira. Hindi niya na nakita yun. Oh, pero yung descendant niya, ganon din sana tayo. Hindi man natin makita sa kapanahonan natin yung heavenly Canaan, dapat yung descendant din natin maging matapat sila para makita nila yung land of promise. So ganon din sana mga minamahal na kapatid. Harap tayo sa bagong taon, 2026. We don't know when Jesus will come, but the second coming is a promise. Though it will not come sa kapanahonan natin, kung sa panahon ba naman natin, ay kagaya ni Joshua at saka ni Caleb na makapunta doon sa promised land, pag hindi man, yung ating generation na susunod, but ang mahalaga doon, we give the choice. Ano yung choice? Choose you this day. This Tuesday day. Di ba? Yun din yung promise. Kaya tayong mga nanonood, nakikinig, choose you this day. Yung unang punto ay ipinapakita ng Panginoon Diyos yung inisyatibo niyang pagliligtas at pagtawag kay Abraham. Yung verse 3, Pastor, ang sabi niya, 24 verse 3, anong sabi niya? Kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. At pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. So, mula rito, ipinakita ng Diyos na siya ang una nag-initiate ng pagtawag ng pagliligtas. Na mula sa buhay ni Abraham sa gitna ng idolatrous nations, tinawag ng Panginoon Diyos si Abraham para maibukod niya, para maturuan niya
at madala niya sa isang banal na nasyon. Ganon din ang bawat isa sa atin. Inisyatibo ng Panginoon Diyos na tinawag tayo sa gitna ng kahinaan natin, gitna ng kasalanan, na makasalan ng mundo, ay inisyatibo ng Panginoon Diyos na iligtas ang bawat isa. At recalling God's guidance ay doon sa Deuteronomy 9:5 ipinapaalala ni Josue, ni Moses, sa lahat ng mga tao kung paano nila maangkin ang lugar na ito, na sila ay patuloy na manatiling tapat sa Panginoon. Anong sinasabi, Pastor? Hindi dahil sa inyong pagiging matuwid o dahil sa katapatan ng inyong puso ay iyong pinapasok upang angkinin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo, at upang kanyang papagtibayin ang salita na pinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac at Jacob. So lahat ng mga ito, yung pag-aangkin ng Israel ng mga lupang ipinangako ng Panginoon Diyos ay hindi nila gawa. Gawa ng Diyos ito. Ganon din sa buhay natin. Yung pag-aangkin natin ng kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, yung lupain na inihanda ng Panginoon Diyos ay hindi natin gawa. Kundi hindi rin natin yung katwiran, hindi rin katwiran natin, hindi rin yung gawa nating magagandang gawa, kundi yung inisyatibo ng Panginoon Diyos, ang kanyang kawaan, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig na iniyatang sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na pagkatapos na malaman mo lahat ng mga ginawa ng Panginoon Diyos sa iyong buhay, sabi niya, ano ngayon? Choose you this day. Mamili ka ngayon. Ang pangalawa, doon sa verse 6, Pastor, basahin mo, yung 24 verse 6, sabi niya. At nilabas ko ang inyong mga ninuno sa Ehipto at kayo'y dumating sa dagat, hinabol ng mga karwahe at ang mga ngabayo ng mga Ehipsyo ang inyong mga ninuno hanggang sa dagat na pula. Yun. Ang pangalawa, pinamalas ng Panginoon Diyos yung kanyang katapatang pagliligtas sa mga Israelites. Ipaalala niya kung gaano kahirap yung buhay nila doon sa lugar na iyon. Kung gaano ang mga pagkain nila, kung gaano kahirap yung trabaho gawain nila doon. Ay ipinaalala ng Panginoon Diyos sa kanila upang sila ay hindi na babalik doon sa lugar na iyon. Hindi na magiging ganun yung karanasan nila sa ibang mga nasyon uli. Bagkus, ito ay magiging tapat lang sila sa Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ay nagliligtas sa kanila. Sa kapanahunan natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay pakinggan natin na ang Diyos ay nagliligtas. Kapag ang Diyos ay nagliligtas sa puntong ito, wala na tayong ibang gawin kundi isuko ang ating buhay sa Kanya. Pastor. Di ba, Pastor Ray, yung recall, pwede ba natin ilagay sa synonym na rehearse. Parang, di ba yung rehearse, di ba, pag kumanta ako, hindi ako marunong kumanta. Paulit. Pero pag rehearse mo, hanggang makuha mo na perfect, di ba? Parang ito ay yung recalling nito ay is the rehearsal of the redemptive act of God na ginawa niya sa bansang Israel. Tingnan niyo, bakit redemptive act? Tingnan doon sa verse 13. Ito yung larawan ng kaligtasan na grace dito sa book of Joshua. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran at ng mga lungsod na hindi ninyo tinayo at ang mga iyon ay inyong tinayo. At ang mga iyon ay inyong tinatahanan. Kayo'y kumakain ng bunga ng mga ubasan at ulibo na hindi ninyo tinanim. Ito yung larawan ng redemptive act. Anong sabi doon? Dito ay mayroon kayong lupain, pero pinaghirapan ba nila? Hindi. Yung bahay nila na kanilang ini-enjoy, pinaghirapan ba? Hindi. O yung mga vineyard niya, yung kanilang pagkain doon, sila bang nagtanim sa olive? Hindi. Ito yung larawan na sinasabi ni Josue sa kanila. Niligtas ka ng Panginoon. Ito na yung
ito na yung sinasabing flowing with milk and honey. Na hindi sila naghirap, pero they experience the flowing with milk and honey. Ito yung grace. Di Ilocano ko handa ka tinagod. Handa ka pinagrigatan. Hindi nila Pinaghirapan niya. pinaghirapan yon. Ito ay ibinigay ng Panginoon. Kaya maganda rin paminsan-minsan sa buhay nating isang mananampalataya na doon sa karanasan natin ay para bang i-rehearse mo yung karanasan mo sa Panginoon nung nakalipas para tumibay yung iyong pananampalataya. Ito, na maganda yung kwento namin ni Pastor Jolis noon Nung pumunta kami doon sa Lampicua, nakwento sa kanya na doon sa family namin, sa Diaz, ay merong kulpultur na pumunta doon sa amin. Yung lolo namin ay asar. Sinusundan niya yung kulpultur. Sabi niya, huwag kayo maniwala dyan sa sinasabi nito. Sinusundan niya kahit sa pumunta. Pagkahirap niya. Din literal, nasar yung Kulpultor. yung kulpultor. Binigyan niya ngayon ng malaking tunggalian, great controversy. Binasa ng lolo namin doon. Nung pagbasa niya, na-convert. Doon siya nagbago. Doon siya nagbago. Kaya, hindi ko rin alam yung kwento. Itong kulpultor, first hand information ito siya yung nagkwento. Then, doon sa amin sa Lampicua, kami lang yung Adventist doon. Adventist. Kung sana, hindi pumunta yung kulpultor doon, hindi na-convert yung lolo namin, walang Pastor Diaz sana. Di ba? Ito yung tatawag na we need to rehearse. Rehearse the redemptive act of God. Kaya kayo mga kapatid na nanonood, nakikinig dito, meron bang sa inyong karanasan bilang isang mananampalataya na pwede niyong i-recall, i-rehearse ninyo para sariwain, yan yung term, sariwain yung redemptive act ng Panginoon sa buhay ninyo. Kasi ito yung nangyari, sinariwa nila para mapatibay yung pananampalataya nila. Kasi nung napatibay na yung pananampalataya nila, ano yung result? Tingnan nyo Kasi di ba doon sa 24, yung binasa ni Pastor Rick kanina, yun yung choose you this day. Anong response ng tao after recalling? Ano ang sabi doon? Verse 21. Tingnan yung response. Sinabi ng bayan kay Josue, hindi kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ano sabi doon? Sino nang response? Kasi dito, and the people said to Joshua, Kami maglilingkod. Kami maglilingkod. After rehearsing, ano yung response? Kami ay maglilingkod. Kaya si Pastor rin magaling kumanta Yung kanta ni Steve Green, This day. yung ano ba yung kanta niya, made the footprints that We live. we live. Lead us to believe. Lead us to believe. Kaya ang kung dito, yung bang footprints ng faithfulness natin, yung bang coming generation, ay magiging inspiration ba yung pananampalataya niniwan natin sa kanila? Paano nila malaman na mayroong tayong pananampalataya? It's through rehearsal. Amen. Rehearsal. Kanyata, pwede nating i-summarize yung ating unang punto dito na we can trust God's future guidance because of His faithful past. So, pwede nating panghawakan muli ang mga pangako ng Panginoong Diyos ngayong bagong taon. Dahil kapag titingin tayo sa nakaraan natin, ang Panginoon ay tapat sa atin. So, yun po yung ating nakita sa unang punto. Tayo dadako sa pangalawa, renew your genuineness. Ano yung ating makikita rito? Pagkatapos na recall, ay meron na namang renew, Pastor Marvin. Di ba? Genuine niya, i-renew pa. Yung tingnan ko yung ating pag-aral,
genuine, pero yung genuine, Renew. i-renew mo. Mm. Kailan mo ba gagamitin yung renew na salita? Di ba pag nag-expire? Oo. Yung lisensya mo nag-expire. Ibig bang sabihin nito na nag-expire yung pananampalataya nila na genuine na i-renew? Di ba? Hindi. Ang sinasabi po dito yan, no? The renewal is to make your home a center of discipleship. Yung binasa ni Pastor Rian, balikan natin yung choose you this day. Kasi yun yung ating kuwan eh. Yung verse 14 for 15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga moryo ng lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yung choose you, kasi dito, choose this day, or kami at aking sambahayan, sabi niya, dito ay nagpapatunay na, dalawa ito eh. It is an invitation and confrontation. Bakit invitation? Yeah, choose you this day. Ibig sabihin nun, I invite you that you follow me in my family. That's the invitation. Or if you don't follow, you follow the other gods. So, kinonfront ni Josue sila. So, it's an invitation and confrontation. Ito, maganda ito, Pastor Jules, Pastor Ray, na the household of faith, yung declaration ni Joshua na sabi niya, choose you this day, and I and my family will serve the Lord, it's a declaration of family discipleship. Maganda yun eh. Ang pagiging alagad pala ay nag-uumpisa yan sa tahanan. Minsan, yung breeding of faithfulness ay nag-uumpisa doon sa panangialatiw. Ano ba sa Tagalog ang panangialatiw? Yung pagsalin. Bahagi o pamana. Yung pamana o pagsalin mo ng faithfulness doon sa tahanan at gawing alagad ang ating pamilya. Itong nakikita ko rin dito, Pastor, sa isang anggulo ay itong 14 to 15 ay isang matindi at malalim na panawagan ng Panginoong Diyos sa magitan ni Josue sa mga tao. Dahil sinasabi niya dito, nung unang-una pa sa 23 versikulo 11 na sinasabi natin, na binasa natin nung nakaraan, kahit ngayon ay gusto kong mabasa pa dito. Sabi niya dito ay 23 verse 11, Pastor. Mayroong salita na gusto ko dun eh. Kaya't ingatan ninyo ang Yun. inyong sarili. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Sinasabi niya dito na mag-ingat kayo ng maigi. Sapagkat napakaraming mga tukso sa iyong mga kapaligiran. Dahil sigurado na sa karanasan ng nakaraan ay dito tayo lumulubog. Dito tayo natutukso. Dito tayo nahuhulog. Kaya mag-ingat kayo. So, hinihiling, nananawagan si Josue sa mga tao na magiging tapat sila. Ang salitang tapat ay tamim, sabi dito. Ang ibig sabihin ay buong puso. Kagaya nung nakaraang linggo, buong puso, walang halong pagkukunwari o kaya pagkahati ng loob. Hindi tayo nagkukunwari na parang hipokrito o kaya kunya-kunyari ang ating pananampalataya o kaya pagsunod. Sumusunod tayo dahil nakaranas na tayo ng katapatan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya, ay ibigin mo, Deuteronomy 6 pa rin, 5, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Na nais nating patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ang personal na ito'y halimbawa ng katapatan na ipinakita ni Josue. Kasi mahirap manawagan si Josue
ng katapatan sa Panginoon Diyos kung hindi muna nakikita sa kanyang buhay. Kaya ang anong sinabi niya doon sa verse 15, Pastor? Ako, anong sabi niya? Ako at ang aking Sa bahayan. kasambahayan ay Maglilingkod maglingkod sa sa Diyos. Panginoon. Bakit niya sabihin ganon? Sapagkat sa kanyang nakaraang buhay, nakita ng mga Israelita ang kanyang tunay na buhay, pananampalataya kay Kristo. Ay, alam mo, sa loob ng pamilya natin, mahirap nating renew yung isang bagay kung hindi natin ginagawa. Mm. Sabihin, magbago na tayo. Mahirap mong magbigay ng panawagan. Magbigay tayo ng ikapo natin, mga kapatid, maging tapat tayo. Ikaw naman ay hindi tapat. Pag nagpo-promote ka ng katapatan ay ang treasurer ay nakalimbi, Pastor. Ano yung nakasimangot. Bakit? Ikaw na nagpo-promote, ikaw na nananawagan, ay hindi niya kita na ikinabubuhay ang iyong sinasabi. Kaya magandang paraan ang sinasabi ng pangalawang puntod natin dito, na nananawagan si Josue ng katapatan ng mga Israel, ganun din sa bawat isa sa atin, sapagkat si Josue nagpakita ng katapatan sa Panginoon Diyos. Pastor. Nakita natin dito, mga minamahal na mga kapatid, yung binabanggit na salita na pagpili. It's a choice. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pagpipili. Kahit pa na ipamana na sinasabi natin, Pastor Marvin, yung ating pananampalataya, faith is not inherited. Ito hindi namamana, but it is a choice, yung atin pong pagpipili. So, lahat po ng henerasyon na binabanggit dito ni Josue must renew their devotion to God in sincerity and in truth. So, napakahalaga na atin pong i-renew yung genuineness ng atin pong paglilingkod sa Panginoong Diyos pagkatapos na nakita natin ang kanyang katapatan. Tayo dadako sa huli na bahagi ng ating leksyon, resolve to finish faithfully. Pastor Marvin. Maganda ito eh. Pagkatapos nila lang ni-renew, ibig sabihin, mineasure nila. Ang measurement ay, are we going to be faithful or not? That's the measurement. And then, yung 21 kanina na binasa natin doon ay we will serve, but we will serve the Lord. That's the response ng tao. Ngayon, resolve. Parang gumagawa tayo ng action dito eh. Action sa committee. Resolve to. Di ba? Parang gano'n. Pero yung resolve nila dito ay resolve to finish faithfully. Ibig sabihin noon, after rehearsing, after defining and renewing, they will come to an action. Di ba? Nakita yung kasi umuupo tayo sa committee, parang yung mga nunod na umupo rin sa mga church board nila. Resolve. Yung salitang resolve. Now, ano yung resolve nila doon? Tapusin na natin ngayon. Verse 22, yung 21, binasa natin kanina kasi yung response nila, we will serve the Lord. Now, ito yung resolve niya sa verse 22. 22. Sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Di ba? Tapos, Kayo mismo ang saksi kasi kayo ang nangako. Yun ang sabi ni Josue. Kayo ang nangako, kayo yung saksi. Iyan yung katuparan ng inyong pananampalataya. Pagkatapos noon, paano nila ni-ratify yung resolution na ginawa nila? Na may ratification yan eh. Doon sa verse 27. Ito yung ratification na ginawa. Sinabi ni Josue sa buong bayan, tingnan ninyo, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin, sapagkat narinig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kaniyang sinalita sa atin. Kaya't ito'y magiging saksi laban sa inyo kapag tinakwil ninyo ang inyong Diyos. Di ba? Anong maliwanag? Yung bato. Ito na yun eh. Kasi yung bato, yan ay si Kristo.
ito yung ratification. Mm. Kaya maganda rin pagkatapos mong ni-recall, pagkatapos mong ni-renew, Mm. then ang resolution ay to be faithful to God. Mm. Maganda rin pala ito bilang family. Mm. Then we can initiate Mm. na yung initiation natin doon sa family na kukunin natin yung commitment nila. Mm. Na yung commitment nila, sabi natin, whether umalis kayo doon sa ating bahay, but you need to resolve Mm. that you will be faithful to God, Mm. no matter what. Dapat yun pala. Kaya Kahit Mga- mag-asawa sila. kahit mag-asawa sila, na ang resolution doon ay mag-asawa sila ng the same sa pananampalataya. So, kasi yun, Resolved. ito yung resolve ito. Mm. Ano yung resolution? Is to be Stay devoted. faithful to God. Yung resolution na yan, ay, ang sabi doon, pag tingnan nyo yung ating point ay to finish faith Mhm. fully. Yan. Yung choice yan na you need to finish or you need to serve the Lord until the end of your life. Okay. Bawat pagtuturo, bawat pagsermon, bawat seminar, bawat training, lahat ng ating mga ginagawa bilang Pangulo o kaya namumuno sa ating iglesia, sa mga kapatiran ay merong usapan. Kagaya ng usapan nila nito, mayroong panawagan. Pero kung hayaan mo lang na walang appeal at desisyon, walang mangyayari yun, Pastor. Mm. Kaya lahat ng mga sermons natin ay may panawagan siya, pero may appeal. Kagaya ng ginawa ni Josue. O, ngayon na, resolve na. Ano ang pasya ninyo? Kayo ba'y sa Panginoon o kayo ba'y sa mga Diyos-Diyosan? Nung nakuha na ni Josue ang kanilang desisyon, anong ginawa? O ito, anong interview niya? Yung bato. May bato na naman. So palaging-laging mayroong magmula noong tinawag ng Panginoon Diyos si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Josue, lahat ng mga ito, kapag sila ay tumugon sa panawagan ng Panginoon Diyos, mayroong itinatayo na ito'y isang simbolo ng katapatan, simbolo ng pagkikiisa, simbolo o saksi ito ng patuloy na may ugnayan sa Panginoon Diyos. Sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating relasyon sa Panginoon Diyos, ano ang isinisimbolo natin na tayo ay tapat sa Panginoon Diyos? Na hindi lang salita, hindi lang yung mga bagay na unang-una dito mga kapatid, kung totoo tayong sumusunod sa Diyos, magpakita tayo ng pagsunod. Kung halimbawa tayo'y mga kapatid, ito po ang ating gawain. Oo, Pastor, sumunod kami. Pagdating doon ay hindi naman. Walang mangyayari, mga kapatid. So, ang bawat isa sa atin, maraming mga halimbawang sinasabi dito. Sana naman sa ating pagsunod sa Panginoon Diyos ay may simbolo ng katapatan. May simbolo ng ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Gaya natin sa ating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Saka, ito ay may equivalent sa New Testament eh. Yung admonition ni Paul kay Timothy na yung binasa natin kanina na verse 27, yung faithfulness. Ito very very specific na yung kay Timothy. Ang sabi doon ay fight the good fight of faith. Then finish the race, then Keep the faith. keep the faith. Kaya pag titignan natin dito, Pastor Jules, mayroon na akong additional na practical insights sa ating pag-aaral. Una doon na titignan natin, remember God's faithfulness. Gratitude sustains faithfulness. The moment na hindi ko makita, hindi nyo makita yung faithfulness ng Panginoon, then wala akong gratitude. Hindi ako magpapasalamat kasi hindi mo nakita eh. Kaya
tanda natin, we need to always remember God's faithfulness. Second, ay yung choose daily. Yung choose daily, discipleship is a daily covenant renewal. Yan. Kaya ang maganda yun eh, yung daily covenant renewal mo, kinakailangan yon. That's why, para yung choosing every day is choosing to be with Jesus every day. Kasi minsan, ang nangyayari, nakakalimutan na natin magbasa ng Bible, mag-meditate, mag-pray. Wala na, di ba? Ano yung choosing mo? Ang choice mo ngayon, mag-Facebook, mag-Messenger, ano pa yon, mag-TikTok, lahat-lahat yon. Yun ay daily choice yon. Daily choice. Yung choose you this day, sabi dito noon ay, sa kapanahon natin ngayon, we need to always choose to be with God daily. Kasi minsan, no, I choose to be with my gadget daily. Di ba? Maraming mamamaraan yan eh. Sa kapanahonan natin ngayon, yung mga young people, ano ba yung nilalaro nila na mga laro? Yung gera doon. yung nilaro na may kalaro sila. Hindi na natin alam yun. Hindi ko alam yun. Pero minsan, may term sila doon eh. Hindi ko alam yun. Pero AML. AML, yan, ML. Yeah, yun yung choosing mo. Even the young people, you need to choose this day to be with God daily. And not only that, the choosing also is to lead your home a daily family worship. Very practical yan, mga yan, sa ating buhay. Ako, bilang isang namumuno o tayo, bilang isang pastor at nangunguna, nangangasiwa sa iglesia, ano ang ginagawa natin para ma-measure natin yung katapatan ng mga kapatid? Di ba? O yun, sinasabi ni pastor, yung pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng leksyon, yung nakikilahok sa gawain, tapos nagba-Bible study. Totoo yung pumapasok ka sa kapilya upang kumanta, mag-sermon. Pero meron tayong sa Sabbath School, halimbawa, papaano ko i-measure na ang mga kapatid ay tapat? Dahil lahat ng school ay merong assignment. Di ba? Pastor Julius, sa care group, si Pastor Marvin, merong assignment na ibinibigay natin sa mga kapatid. At chinecheck natin. Dito sa Sabbath School class, i-practical natin sa mga kapatid. Chinecheck natin kung tapat sila sa pananalangin. Ilang beses ka nalangin sa isang linggo. O ang mga kapatid natin, mga Muslim, ilang beses sila nanalangin sa isang araw. Mga ganon. So, yun yung mga bagay na tinitingnan, sinisigurado natin kung sila ay tapat. Ginagawa nila yung isang bagay na nagpapakita na tapat sila. Kung sila nag-aaral ng leksyon, nagbabasa, nananalangin, nagbabahagi, nakikilahok sa care group, sa gawain. Kung wala ito, hindi ko alam. Bilang isang namumuno, huwag mong sasabihin, ang Panginoon Diyos alam niya. Hindi. Oo, totoong alam ng Diyos. Pero ako bilang namumuno ng iglesia, kailangan kong alamin, kagaya ni Josue, na kailangan niyang alamin at desisyonan ang mga kapatid kung totoong sila ay nabubuhay sapagkat napakadelikado, napakahirap, kailangang mag-ingat sapagkat lahat ng paraan ng buhay natin, lahat ng anggulo ay tinitingnan tayo ng kaaway kung papaano niya tayo masugpo, kung papaano niya tayo talunin. Kaya ang bawat isa na kaanib ng iglesia na kung sila'y totoo na magiging alagad ng Panginoon Diyos, alamin natin kung sila ay totoong ginagawa nila ang kanilang gampanin na bilang katapatan sa Panginoon Diyos. Kasi kung ito'y ginagawa niya, ay nagpapakita sa akin. Kung yung motibo niya ay ginagawa yun na seryoso sa Panginoon, din mabuti. Kaya sabi ka ni Pastor Julius, the choosing
is a personal. Mm. It's a personal to be faithful. That's why when we choose not to be faithful, tayo ay nagiging living witness. Mm. Pag ikaw ay living witness, Buhay na saksi. your life is like the stone, a stone of remembrance pointing others to Christ. Mm. Yeah, kaya nga maganda yun eh. The choosing, kaya mga minamahal na kaibigan, the choosing is to be with God Mm. daily. And let's always remember that the faithfulness of God is always there. Purihin ang Panginoon Diyos. Mari ito'y huli ng salita natin. Ano, Pastor Jules? Na sa lahat ng Hindi pa mga... huli salita. Dito sa... kasi patapos na tayo eh. Susunod na taon na naman, ano, kung ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos na ating gawain. Sa lahat ng mga nakaraan na ating pinapag-aralan, laging ipinapaalala ng Diyos sa atin na tayo ay magiging tapat. Amen. Sapagkat ang Diyos ay tapat siya sa kanyang mga pangako at hindi siya pumapalya. Hindi niya ito pinapabayaan. Bagkus tinutupad niya lang lahat ng mga ito. Wala na tayong ibang gawain. Kalooban ng Diyos na tayo maging tapat at mapanuri at patuloy na nangangasiwa sa kanyang iglesia na naglilingkod na may kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay kanyang ikinaluluguran na tayo ay maglingkod na may katapatan at puno ng kasiyahan, mga kapatid. Amen. Alam ninyo, napapansin ko, ang tao ay gumagawa lang ng resolution pag New Year. Di ba? Darating na naman tayo sa bagong taon. Meron na naman tayong bagong resolution Dapat ginagawa. yun ang isama to resolve. So, napakaganda yung napakinggan ko sa inyo na yung resolution natin ay everyday sana. Hindi lang bagong taon na gumagawa tayo ng resolution. Everyday, binabago natin yung ating resolution. Kalimutan. At kailangan natin, nagawa kaya yung aking resolution pagkatapos ng araw na ito? Yun sana yung ating gagawin. Dahil yung choosing na binabanggit ninyong dalawa kanina, choosing God is not a one-time event, but it is a lifelong commitment to the Lord. Amen. Ang true discipleship means faithfully finishing the race. Yun sana. Na hindi sana tayo talikuran Pabugso-bugso natin ang Panginoon, talikuran ng Panginoon, kundi tuloy-tuloy hanggang sa matapos makarating tayo sa ating paglalakbay patungo sa, hindi dito sa lupang Kanaan, kundi sa Kanaan sa langit na binigay ng Panginoon. So, ang hamon ni Josue patuloy na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Pumili kayo ngayon kung sinong inyong paglilingkuran. Ang Diyos ay tapat noon. Siya ay nananawagan ng taos-pusong paglilingkod ngayon. At siya ay nangako ng gantimpala sa mga magtatapos ng may katapatan. Katulad ni Josue, naway buong puso rin nating ipinahayag. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, gaya ni Josue, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos na pumili ngayon, hindi bukas. Hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Marami tayong maaring paglingkuran sa mundong ito. Karera, kayamanan, kasiyahan, o kapangyarihan. Ngunit tanging ang Panginoon lamang ang karapat-dapat sa ating lubos na katapatan. Kaya't sa oras na ito, tanungin natin ang ating mga puso, sino ang tunay kong pinaglilingkuran? At kung narinig mo ang tinig ng Diyos na humahaplos sa iyong puso, sumagot ka ng may paninindigan gaya ni Josue. Ngunit ako at ang aking sambahayan, maglilingkod sa Panginoon. Piliin natin siya ngayon sapagkat ang Diyos na tapat kahapon ay siya ring tapat magpakailanman. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa buong quarter natin pong pag-aral kay Pastor Marvin Diaz at kay Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng napakayamang kalaman at inspirasyon mula sa isang trimestreng paglalakbay sa buong aklat ni Josue.
sa buong huling trimestre ng 2025. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral sa pamagitan ng ating mga magiting na panauhin. Muli, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa, Pastor Marvin at Welcome. Pastor Ray. At Happy New Year sa inyong lahat. Bago tayo magtapos sa atin pong pag-aaral ngayon, ay makakapakinig tayo ng isang tanging bilang, at pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Ray na manguna sa ating panghuling panalangin. Oras na ng pag-awi, ng papuri sa Panginoon, masasayang ihahayag, dakilang pag-ibig niya. Bawat simoy ng hangin, bawat huni ng mga ibon, at nakasulat sa mga dahon, purihin ang Panginoon. Kahit sa
Tayo'y manalangin. O mahal na Diyos sa manaming banal, napakabuti niyo sa aming buhay. Puspos kayo ng biyaya. Mayaman kayo sa pag-ibig. At patuloy niyong iniingatan ang inyong iglesia, ang bawat isa sa amin. Naranasan namin at nakita at natunghayan ang iyong pag-ibig. At ang aming paglalakbay bilang Kristiyano ay hindi pababa ang aming spiritual na buhay na kalagayan, kundi pataas at lumalago. Na ang paglagong ito ay patuloy na kakakitaan kami ng katwiran at kabanalan, na ito'y nagtatawag ng mga ibang paraan upang ang iba ay kakitaan ng ehemplo. Nagtatawag ng isang bagay na kakitaan kami ng paglalakbay tunay na Kristiyano. O Panginoon Diyos, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Darating kami sa taong bagong taon. Nawa po ay patuloy niyo kaming ingatan at matagumpay kung gaano niyo kami iningatan sa nakaraan. Ay ganun din naman po, lalo pang iingatan niyo kami sa susunod na mga taong darating. Hanggang dumating ang aming Panginoong Jesus at kami, sampu ang aming mga mahal sa buhay, ang buong iglesia na nagiging hindi lang kaanib kundi naging alagad ng aming Panginoong Jesus na naghahanap, tumitingin at naghahanap ng mga ibang mga maliligtas na kagaya ng bawat isa sa amin. At tumingala kami sa langit na bayan at upang iuwi na kami ng aming Panginoong Jesus. Makita namin ang kanyang mukha at iuwi kami sa langit na bayan. Salamat Panginoon Diyos, ang mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Lahat ng mga crew, patuloy nyo kaming ingatan. Pagpapalain nyo ang gawain ng aming mga kamay. Patawarin nyo kami, Panginoon Diyos. At lagi naming hanapin ang iyong katwiran at kabanalan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na taon ng edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya ng ating Panginoong Diyos at kapayapaan ay sumasa ating lahat.